Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Natumba ang 15 poste sa barangay Lambakin, Marilao, Bulacan matapos mahatak ng truck ang mga kable nito. 2 sugatan at napinsala rin ang bubong ng isang eskwelahan at pader ng isang subdivision. Nawalan din ng kuryente ang mahigit 700 bahay. At live mula sa Marilao, Bulacan, may unang balita si James Agustin. James. Igan, Maris, Ivan, hanggang sa mga oras na ito, ipuspusan pa rin yung sinasagawang pagsasayos sa mga taga-Meralco sa 15 poste ng kuryente na natumba sa bahaging ito ng Barangay Lambakin sa Marilao, Bulacan. Tinulungan ng mga residente ang sugatang motorcycle rider at siklista na nabagsakan ng mga lumaylay na kawad ng kuryente. Nangyari yan sa Mario Santiago Road, Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan, bago maghating gabi. Aabot sa 15 poste ng kuryente ang bumagsak. Humambalang sa kalsada ang mga kawad. Ang bubong ng isang eskwelahan na bagsakan ng bahagi ng mga poste. Nawasak din ang pader ng isang subdivision. Si Christian pauwi na raw sa kanilang bahay sakay ng motorsiklo nang masaksihan ng insidente. May kumislap na po bago ako makarating dito sa pinakalas na tumumbang poste. Bali, biglang lahat nag-boom, lahat ng wire nagputukan na. Buti nga po, hindi ako masyado nagmadali, hindi ako inabutan sa daan. Bilis lang kasi tuloy-tuloy pa yung bagsak . Kumbaga parang domino effect . Ang dahilan umano nito, 10-wheeler na nakahila raw sa mga kawad ng kuryente. Galing sa Valenzuela ang truck at magde-deliver sana ng lupang pangtambak sa Marilao. Iniimbestigahan pa ito ng mga otoridad. Nasa kusodiya ng Marilao Municipal Police Station ang driver ng truck. Hindi muna pinayagan ng pulisya ang media na makapanayam siya. Ang pahinante naman, tumangging magbigay ng pahayag. Ayon sa mga taga-Meralco na rumisponde sa lugar, aabot sa 743 households ang nawalan ng supply ng kuryente. Puspusan ang sinasagawa nilang pagsasaayos sa mga natumbang poste. Hindi pa madaanan ng mga motorista ang bahagi ng kalsada, kaya apektado ang pamamasada ng tricycle driver na si Andre. Pinarada muna raw niya ang tricycle sa kaibigan. Namamasada kami. Konti na nga lang kinikita kami, perwisyo pa yan. Katulad niyan, wala na kami biyahe ngayon. Hapon na po ako mga biyahe. Tapos, ganyan pa nangyari. May ilang residente ring napilitan na lang maglakad ng ilang metro para makauwi sa kanilang mga bahay. Hindi pa namin sasakyan namin dun di na makadaan dito. Nangaba na nilakad namin . Iniiwan ko na ni mga kasama ko dun . Malaking abala talaga. Yung tatay ko rin kasi bumabiyahe ng tricycle dun . Samantala, Igan, ito nakikita natin na ito'y bungad pa lamang ng kalsada, no, kung saan dito natumba yung huling poste na sinasabi ng Meralco at ito'y puspusan pa rin yung sinasagawa nilang pagsasaayos. Hindi na po pinapadaanan sa mga motorista itong kalsada na ito, kaya ngayong umaga napipilitang maglakad yung mga papasok sa eskwela o di kaya naman sa kanilang trabaho. At nakikita ko lamang nakakalusot dito yung mga nagbibisikleta o di kaya naman yung kanina, ilang mga nakamotorsiklo, pero hinarangan na rin yung bahagi ng kalsada dito sa area na ito. Kung gaano po kahaba itong kalsada na ito, 15 yung poste ng kuryente na nakatumba rito, ay halos 1 kilometro yung lalakarin ng mga kapuso natin. Doon nakahanay itong mga sunod-sunod na poste ng kuryente na natumba kaninang hating gabi. Hindi pa masabi ng Meralco kung kailan nila matatapos yung pagsasayos ito sa mga poste ng kuryente na ito dahil napakadami yung naapektuhan. Yan muna yung unang balita mula rito sa Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nitong linggo po, muling nabalot ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkan Taal ang ilang bahagi ng Batangas at Cavite. Hindi ho ito ang unang beses at ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, posibleng hindi rin ang huli. Isa po kasi ang Taal sa pinakaaktibong bulkan sa bansa. Sabi ng PHIVOLCS, madalas may nangyayaring aktibidad sa Taal, gaya ng pagbubuga ng mga volcanic gas, hindi ito automatic na indikasyon ng napipintong pagsabog. Kabilang sulfur dioxide o asupre sa mga pinakakinatatakutan na inilalabas ng isang bulkan. Nakalalason kasi itong gas na nagdudulot ng hirap sa paghinga, depende sa dami at tagal ng exposure. Ang VOG ay ang resulta ng pagkahalo ng volcanic gas sa ating hangin bilang pollutant. Ayan, ang ending, halos nagzi-zero visibility ang paligid at kumukulimlim ang langit. Nagbibigay rin ang VOG ng iritasyon sa mata, sa ilong, sa balat o kaya sa lalamunan.
Posible rin ito magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, sakit ng ulo, pagkahilo o pagduwal. Higit na pinag-iingat sa VOG ang mga bata, matatanda, buntis at may karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga. Kaya payo po ng PHIVOLCS, magsuot ng N95 face mask, manatili sa bahay at isara ang mga bintana at pinto. Kapag nakaramdam ng kahit konting iritasyon, uminom ng maraming tubig. Tandaan, higit na nakakatakot ang pamatagalang epekto ng VOG sa kalusugan ng tao. Para sa update kaugnay sa volcanic smog o VOG mula sa Bulkan Taal, makapanayan natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director, magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, may namamataan pa rin bang VOG mula po sa Bulkang Taal? Well, pagkatapos ng ulan kahapon, yung na-observe na VOG ay nasa Taal Caldera lamang. So right now, naghihintay pa tayo ng iba pang reports kung may iba pang VOG around Batangas area. Pero as of kahapon ng hapon, pagkatapos ng ulan, yung VOG ay na-observe lamang sa Taal Caldera. So malaki pong naitulong talaga ng ulan. Tama po kayo, na-wash out po yung VOG kahapon. Opo, marami po nagpo-post sa social media na sitwasyon dito sa Metro Manila. So gusto lang namin kumpirmahin mula sa PHIVOLCS Director, umabot ba sa Metro Manila itong VOG mula sa Bulkan Taal? Hindi po umabot sa Metro Manila yung VOG na galing sa Taal. Ang nangyari po kasi for the past 3 days, not just in Batangas but also in Metro Manila, mabagal po yung ihip ng hangin. Nasa 1 meter per second lamang. So on August 15, nakapag-measure po tayo ng 3,355 tons per day of sulfur dioxide sa Batangas. Now, dahil sa bagal ng hangin, hindi po ito makaangat. Kaya po nagkaroon ng VOG. Now, dito naman sa Metro Manila, the haze that we observed yesterday is most likely due to local pollutants rather than VOG. Katulad po nung nangyayari sa Batangas, hindi rin po makaangat yung pollutants dahil po mabagal po yung hangin, causing these pollutants to remain at the lower levels and created the haze that we saw yesterday. So ibig sabihin, dito po sa Metro Manila, pollution po yun. Yes po, hindi po yun VOG. At gaano po katagal inaasahan na itong Bulkan Taal magbubuga po ng gas? Well, kung matagal pa po ito kasi if we compare this with, for example, yung Miyagi-jima volcano sa Japan when it erupted in 2000, it took several years bago po na-dissipate yung sulfur dioxide emission. So it took 5 years. And then a study in 2017 reported that sulfur dioxide emission in that volcano became weak or insignificant. So we'll probably wait for the same number of years bago po totally maging insignificant yung sulfur dioxide emission ng Taal Volcano. Director, ito pang sinyalis sa ito, baka mangamba po ang publiko at mga residente dyan na sinyalis ang pagputok na uli ng Bulkan Taal? Hindi po ito sinyalis na pagputok na naman. On the same level, on the same magnitude as the 2020 eruption. Although pwede magkaroon ng phreatic eruption from time to time, pero right now kasi wala po tayong naitalang volcanic earthquake sa Taal Volcano. For the past 12 days, since August 8, wala po tayong naitalang volcanic earthquakes. And isa po yan sa mga palatandaan natin. So yung sulfur dioxide naman is just one of the parameters na tinitingnan natin. So we look at the data collectively and analyze the data. And again, very significant po yung number of volcanic earthquakes kasi po kapag dumadami po yung earthquakes, ibig sabihin may magma po tayong tumataas at binabasag yung mga bato. Again, for now, wala po tayong earthquakes na itala for the past 12 days. Sa ganyang obserbasyon, kailangan ba itaas sa alert level 2 ang Bulkan Taal, Director? Again, hindi pa po kasi po, as I've said, wala po tayong volcanic earthquakes na naitala, yung ground deformation po natin, instead of inflating, kasi po kapag may magma na umakyat, nag-inflate po yung vulkan, ang nakikita po natin ngayon is long-term deflation. Kaugnay naman po, Director, dito sa naobserbahan ng mga taga Batangas, mabaho daw ho yung amoy. May kaugnayan ba yan? Yes, tama po kayo kasi yung sulfur dioxide is asopre po yan. Masangsang po yung amoy niyan. So, yun po yung VOG, and kasama po sa VOG, associated with VOG is yung haze at saka yung masangsang na amoy. Okay. Pwede ko kayo makakuha ng update din po sa magnitude 5.7 na lindol kahapon na ramdam sa Eastern Visayas at Bicol?
As of 12 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 17 aftershocks. And yung aftershocks, yung magnitude ng aftershocks nag-range from 1.2 to 3.8. And lahat po na itong aftershocks ay wala pong nakaramdam. Ngayong araw, maaari ba magpatuloy ang aftershocks, Director? Yes, yung aftershocks naman po, it would take several days bago po mag-dissipate. Okay. Ay, maraming salamat po, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Parami ng parami ang kumakasa at parami ng parami na rin ang nabibiktima ng kwelang Just Give Me My Money trend. Nako, sino-sino ba yan? Just give me my money! Just give me my money! Ang cute! Ayan na nga ang visceral family ni It's Showtime host Vice Ganda. Mismong si Nanay Rosario ang nagoyo. Ang cute-cute ni Nanay. At ito naman, fun at set. Kulitan din yan sa ilang kapuso serye gaya ng upcoming drama na Prinsesa ng City Jail. Ayan, ilang co-stars din ni Jillian Ward sa Abot Kamay na Pangarap ang nag-good time kabilang si Doc RJ, Doc Katie at Nurse Evan. Ito naman sina Raver Cruz at Miguel Tan Felix naging target naman ng ilang kapuso singers gaya ni Julian San Jose, Derek Monasterio at Mark Bautista, pati na rin si Jessica Villarubin. Walang face-to-face classes ngayong araw ang maraming lugar sa Southern Luzon dahil sa epekto ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Problemado na ang ilang residente dahil ramdam raw nila ang epekto ng VOG. Live mula sa Batangas City, may unang balita si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Igan, good morning. May ilang residente sa Batangas na nakaranas ng pananakit ng lalamunan at hirap sa paghinga. Pero ayon sa Batangas PD RRMO, wala silang ulat na natatanggap na may isinugod sa ospital ng dahil sa volcanic smog. Kitang-kita ang pagbalot ng volcanic smog o VOG sa Kalakhang, Batangas kahapon. Bagay na tiniis ng mga tricycle drivers sa Balete, Batangas. Sobrang baho ng usok. Napasok dito sa lalamunan. Malala ngayon. Kakapanakit ng lalamunan, gawa na yung usok dyan ng bulkan. Kaya nagtatakad kami. Umabot sa mahigit 30 bayan ang apektado ng VOG batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas. Kabilang sa mga ito ang mga bayang nakapalibot sa bulkan. Yung 31 po natin out of 34 municipalities that we have, 4 po ang cities doon. Alam naman po natin sa ngayon na ang hangin po talaga ay napakahinap. Dahil pa rin sa epekto ng VOG, nananatiling suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Batangas. Kabilang ang mga bayan ng Lian, Calatagan, Tuwi, Nasugbu, Lemery, Bawan, San Juan, San Luis, Taal, Agoncillo, Balayan, Mabini, maging sa Tanawan City, Calacas City at San Jose. Asynchronous o distance learning muna ang ipinatutupad. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Laguna. Kanselado rin ang face-to-face classes sa Amadeo, General Trias, Silang, Kawit, Imus City at Rosario sa lalawigan ng Cavite. Wala ring face-to-face classes sa Lubang Occidental Mindoro ngayong araw. Nangyayari ang VOG dahil sa ibinubugang volcanic gas ng Bulkang Taal na natrap sa himpapawid kaya humalo sa hamog. Ayon sa PHIVOLCS, factor ang mabagal na takbo ng hangin sa Taal Volcano Island kaya hindi agad nadidissipate ang volcanic gas. Ang plume o pagsingaw ng usok umaabot sa 2,400 meters ang taas. Aabot naman sa mahigit 3,300 ang huling naitalang sulfur dioxide emission sa bulkan. Kung taalik ka, masyadong hindi ako gumagalaw. Mabagal, dapat medyo malakas-lakas para hindi magstay sa isang lugar yung sulfur dioxide natin. Namahagi na ng N95 face mask ang mga otoridad sa mga apektadong lugar. Ayon sa PDRRMO Batangas, walang ulat na isinugod sa mga pagamutan dahil sa epekto ng VOG. Ilang beses na rin sinabi ng PHIVOLCS, hindi ito senyales na puputok ang Bulkang Taal, lalo't wala namang lindol na nangyayari. Kuwan pa rin siya kasi nga wala nga tayong record na earthquake for the past 11 days. Pinapayuhang magsuot ng face mask kung hindi maiwasang lumabas ng bahay bilang proteksyon sa increased volcanic gases.
Igan, kumpara kahapon ay kapansin-pansin na nabawasan na yung presensya ng volcanic smog o VAG dito sa paligid. Mas maliwanag ng dihamak ngayon dito sa Batangas City. Igan. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Sa patayam natin kanina kay FIVOS Director Teresito Bacolcol, sinabi niyang hindi umabot dito sa Metro Manila ang VAG mula sa Taal Volcano. Polusyon daw ang nakikita nating usok sa NCR. Tuloy-tuloy po ang anti-dengue campaign dito sa Barangay 164 sa Caloocan. Ito nga po sa layuning sugpo at hindi ka magkaroon ng pagtaas ng kaso ng dengue, bagamat sinasabi po ng Department of Health na ngayong taon ay tumaas po ng 33% ang kaso ng dengue para po sa ngayong buwan ng Agosto at sinasabing maaari maging batayan para magdeklara ng outbreak level ng dengue. Kaya naman po doon sa mga local government units ay nagkakaroon ng mga effort gaya nga nitong ginagawa mga fogging, misting at spraying na naniniwala naman silang makakatulong kahit papaano para masugpo ang mga lamok na pinagmumulan ng dengue. Samantala, sa ibang balita, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Kenya ang ating mga kababayan sa Africa kaugnay sa Mpox o dating monkeypox. Kasunod po yan ang pagdeklara ng World Health Organization na may mga Mpox outbreak sa ilang bansa sa Africa. Batay sa Department of Foreign Affairs, may halos 400 Pilipino sa Congo habang mahigit 100 naman sa Kenya. Wala raw silang naitatalang Pinoy roon na nahawahan ng sakit. Dito sa Pilipinas, may isa nang naitalang kaso ng Mpox ngayong taon. Sabi ng Department of Health, isang lalaking 33 taong gulang mula Metro Manila ang pasyente na walang travel history sa ibang bansa. Siya ang ika-10 kaso ng Mpox sa bansa mula noong 2022. Nagsasagawa na ng contact tracing ang DOH batay sa WHO katulad pero hindi singlala ng smallpox ang Mpox. Kadalasang sintomas daw nito ay pagpapantal, lagnat, masakit na lalamunan, sakit ng ulo, pananakit ng mga kasukasuan, panghihina, at pamamaga ng lymph nodes. Sabi ng DOH, may 17 ospital sa bansa kung saan pwedeng puntahan ng mga may hinihinalang Mpox. Sa kabila ng pagkakaroon ng unang kaso, hindi raw kailangan mabahala pero dapat pa ring mag-ingat. Rekomendasyon ng DOH, palagi maghugas ng kamay, lalo't madali lang mamatay ang Mpox sa sabon. Hindi pa dapat tayo mabahala kasi nga yung COVID, napraning tayo kasi marami tayong uncertain at hindi alam. Yung Mpox, 1957 pa yata unang na-determine yan as an illness. And then, pabalik-balik lang. But it's also good na mag-ingat tayo. Tayo naman, maghahanda. That's our job. Maghanda, itaas ang antas ng kaalaman. At kasunod ng inilahad ni Senadora Risa Hontiveros sa wala na sa Pilipinas si dating Mayor Alice Guo, makakapanayan natin kanyang abogado si Attorney Stephen David. Attorney David, good morning. Good morning, Ivan. Sir, good morning. sinabi ni Senadora Hontiveros based on documents she obtained ay wala na raw sa Pilipinas si former Mayor Guo at ganun din po ang sinasabi ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Are we also ready to confirm na wala na nga sa Pilipinas si Mayor Guo? Ay, siyempre hindi ko mako-confirm yan kasi siguro yung kanilang report may basihan sila. Pero sa akin kasi, kausap ko kasi yung client ko. Sabi niya, nasa Pilipinas naman siya. Kausap ko siya kahapon kasi nga itong naglabas sa mga issues na to. Kahapon, sir? Kahapon kayo nag-usap last? Yes, oo. And she told you, nasa Pilipinas siya? Nasa Pilipinas siya, oo. Kahit nga ang DOJ at saka... Did she say where exactly or at least area man lang? Is she in Luzon, in Mindanao? Saan po? Hindi ko tinatanong yun kasi napaka-controversial ng kanyang kalagayan Kung may mangyari, baka mapag-isipan na Pero anyway, sinasure niya ako 100% na nasa Pilipinas siya. Kaya ako, yung comment, yung sinasabi ni Senator Risa, mahirap ko namang na ayunan kung una-una, for 3 reasons Una, yung notary nga, yung nabanggit niyo kanina, si Attorney Elmer Galicia. Abogado yan totoong abogado yan. Tapos, kung pinaghirapan mo yung lisensya mo sa pagka-abogado at alam mo ganyan ka-kontrobersya at ka-popular yung, alam mo na pag pinirmahan mo yan, alam mo na
aming investigation. Personally appeared before you, ganun ho. Oo. Is he in the same Oo. firm as you, Attorney David? Si Attorney Galicia? Hindi ho, pero... magkaiba kayo ng firm? Hindi, Bulacan siya eh. Pero Okay. kung nag-appear siya, kahit naman ako, pipirmahan ko yun kasi trabaho ko yun bilang abogado, di ba? Kaya ako, hindi ako naniniwala na wala siya sa Pilipinas. Kasi nga, bakit isang abogado na may pangalan ka, nananahimik ang buhay mo, bakit mo guguloyin sa pagpirma mo sa isang kasinungalingan, di ba? So ako, I have full trust and confidence with the integrity of Attorney Elmer Galicia. Okay. Napakahirap isipin na ang isang nagpakahirap naging abogado, nag-bar exam, tapos sisirain mo lang dahil sa ganyan. Hindi ako doon. Ngayon, kung meron silang ebidensya na nandun siya sa Malaysia o Singapore, kasama niya, malawak naman ng kamay ng ating batas eh. Meron naman sila siguro mga coordination sa mga PN police doon, kung ano man tawag doon. Kung ano nila ng video o nandun talaga siya. Attorney David, alam kasi lahat yan. Nung nakausap niyo po si former Mayor Go kahapon, sinabi ulit ba niya na handa niyang harapin ang mga kaso niya? Oo naman, Ivan. Gusto niya talaga. Siyempre, alam mo, napakabata pa ni Mayor para magtago habang buhay, di ba? So, kung ganun po, bakit hindi pa rin siya lumulutang hanggang ngayon? Kasi nga, hindi ko nga maintindihan kasi meron siyang real or imaginary fear for her life. Kung talagang may threat sa kanya o wala, siya paniwala niya, meron because of so much bullying at saka bashing sa kanya, tapos tinagka pang Chinese spy. Napakahirap para sa kanya kumilos na kung yung takot niya, kung haharap siya sa publiko, ano ang mangyayari sa kanya. Kaya sabi niya, in due time, maharap din siya pag alam niyang safe siya. In due time. Pero bilang kanyang abogado, kayo ho ba'y pinapayuhan niyo siya na lumutang na as soon as possible? Oo, kasi alam mo, Ivan, yung depensa ni Mayor, ako maniniwala doon. Ang ganda ng depensa niya eh. BIR, human trafficking, poverty. Ang gandang sagutin niya. Pero kung hindi siya makikipag-coordinate, ako, manghihinayan ako sa depensa niya. So ako, talaga, I'm trying to persuade her to face these legal battles. Para naman may pakita natin sa buong mundo, ikaw, ako, na tayo, ang katotohanan, kaya natin ipaglaban. So, as it stands, attorney, naninindigan po kayo na si Mayor Go ay narito pa at pinapayuhan nyo siyang lumutang at sabi ninyo, lulutang siya in due time. Oo, kasi yun ang assurance sa akin. Tsaka siyempre, abogado si Atty. Galicia. Naniniwala ako doon. Brother lawyer, alam nga hindi ko paniwalaan yung kung under his solemn oath, sasabihin niyang nandito sa Pilipinas yung tao. Any word do sa mga kaanak ni former Mayor Go? Kayo rin po ba nagre-represent sa kanila? Ay, hindi ko yun. Kasi nakakaano nga, hindi ko alam na ganito ka-complicated itong kaso na ito. Hindi ko alam na napakalawak pala ng ibig sa Diyos gagawin sa kanya. Sa kanya lahat, hindi kasama yung pamilya o kung associate o sino ba. Attorney David, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you for joining us. Salamat, Ivan. Thank you. Matapos ang pagpupulong ni Senate President Cheese Escudero at Grupo Manibela at Piston, kakasapin daw ni Escudero ang DOTR at LTFRB para payagang makapagparehistro ang mga unconsolidated na jeep at UV Express. At kaugnay po niyan, mga kapanayan po natin, si Transportation Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po, Undersecretary. Si Maris po ito, live po tayo sa Unang Balita. Ay, Maris, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Good morning. Una po sa lahat, nakausap na po ba ni Senate President Cheese Escudero ang DOTR at mapapayagan po ba ang hiling niyang payagang makapagparehistro ang mga unconsolidated na Jeep at UV Express kahit nag-deadline na? Unang-una, wala akong alam na nagkaroon na ng communication sa DOTR, yung ating butihing Senate President Escudero. Ngunit dun sa bagay na gusto ata nilang magpa-register, no? Just to clarify po, no, yung consolidation na hindi po tinanggap ng dalawang grupo, no, among hundreds, dalawang grupo na lang po yung ayaw mag-consolidate, which nag-expire na. Ang resulta po ng hindi pag-consolidate
ay talagang hindi ka na pwede mag-register kasi kusa kang nag-desisyon na hindi mag-consolidate. So, hindi ko po nakikita yung bagay na yon dahil desisyon na po nila na hindi mag-consolidate. Kahit na makipag-usap pa po sa inyo si Senate President Cheese. Definitely, pag-usapin ang pinag-uusapan, lagi namin sinasabi, as per Secretary Bautista, open po kami for any group, any personality para mag-usap. Dahil alam naman po natin, at the end of the day, I think everybody wants to help what's happening now. No? So, respetuhin po natin yung mga ganong klaseng usapin. Ano po ang reaksyon ng Transportation Department sa pahayag naman po ni Senate President Escudero na huwag daw ipagkait sa mga unconsolidated ang kanilang prangkisa? Unang-una po, hindi natin pinagkait yan. Yan po ay consequence ng decision nila na hindi mag-consolidate. I think very clear naman po yung programa, yung gobyerno sa bagay na yan. And I guess we just have to respect their decision and they should also accept the consequence of such a decision. Kinwestiyon din po kasi ni Senate President Escudero yung tala na 83% na raw po ang consolidated. Kung ganyan daw po karami, bakit may mga apektado pa rin daw na commuters nang isagawa yung transport strike kamakailan at ano po ang masasabi nyo rito? Kung titingnan po natin yung 82%, talagang napakalaking porsyento po yon. And if we will look, pag sila po may mga welga po ang tawag doon or protesta, kung titingnan po natin yung lugar na may affected at i-compare natin sa lawak ng buong Pilipinas, it is a minor, napakaliit po na porsyento yan. That's why it really shows that 80% is a true number. Siguro lang po, may mga certain places lang na nagkakaproblema, but definitely po, maliit po yun kumpara po sa lawak ng ating bansa at sa dami ng mga sasakyan. Exactly. Ang point po ni Senate President Cheese Escudero, bakit marami pa rin yung mga apektado na hindi nakasakay? Siguro po, just to be very fair sa statement po na lumalabas, hindi po marami as compared sa lawak po. Definitely, hindi namin pinagkakaila. Meron po certain places. Kasi nga naman po, kung kayo ay nagwewelga o nagpo-protesta, may mga certain interests that could really affect. At doon po nag-i-improve or pinapa-improve po namin yung aming pagbantay every time they do such actions po. Dahil po ba sa mga developments na ito, sa mga sinasabi ng Senado, may mga pagbabago po ba kaya na posibleng mangyari sa plano ng gobyerno sa Public Transport Modernization Program? O tuloy-tuloy pa rin ito as is, status quo tayo? Tama mo yun, Maris, no? Tuloy-tuloy ang programa. There will be no stopping the program. Ngunit, tuloy rin po ang usapin to further improve the program po. Yun yung pong very clear. Alright. Maraming salamat po, Transportation Undersecretary Andy Ortega, sa panahon po ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyo po. Pahirapan sa pag-commute ng ilang suki ng LRT2 ngayong umaga. Karamihan sa kanila lang daw nalaman na limitado ang operasyon ng LRT2. Una balita live si Bea Tinlak. Bea. Igan, perwisyo sa biyahe. Yan ang ininulot sa ilang mga commuter na hindi agad nalaman na limitado lang ang operasyon ng LRT Line 2 kaninang umaga. Muntik daw malate sa school sina David at Mark ngayong araw. Kwento nila, huli na nang malaman nila na limitado lang pala ang operasyon ng LRT2 ngayong umaga. Nung nasa jeep na po kami, then nakita po namin sa katipunan wala po kami. Malilate din po kami sa school. Dahil po kasi maaga ko sa school ngayon. Ngayon po, mga malilate ako siguro. Maaantala ang biyahe ngayon ng LRT2 dahil sa patuloy na pagkukumpuni ng nasirang catenary wire sa pagitan ng Katipunan at Santolan Station. Ayon sa LRTA, ang mga biyahe lang ng tren ay mula Recto Station hanggang Araneta Center, Cubao at pabalik. Si Federico naman galing pang Tarlac at nang nakapila na siya sa Araneta, Cubao Station, saka lang niya nalaman na limitado lang pala ang biyahe ng LRT2. Cubao Recto lang eh. Medyo delay. Ang biyahe niya mula rito ngayon na karaniwan ay tumatagal lang ng 15 minutes, aabutin na raw ng 45 minutes ngayon dahil dito. Walang nakapaskil na sign sa entrada ng Araneta Cubao Station sa ngayon, kaya todo paalala ang mga gwardiya sa pila ng mga commuter na Cubao Recto at pabalik lang muna ang biyahe ng LRT2.
Dahil sa limitadong operasyon ng LRT2, pahirapan din ang pagsakay ng maraming pasahero sa Marcos Highway sa Antipolo City kaninang madaling araw. Igan, sa ngayon, mas umikli na yung pila ng mga commuter dito sa Araneta Center, Cubao Station kumpara kaninang madaling araw. Samantala, mag-aalas 7 ng umaga, inanunsyo ng LRTA na back to full line operations na sa LRT2 matapos nga isagawa ang kanilang repair. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.